Kahapon alam naman natin, nag-rally ang mga DDS, worldwide 'yan. Ang panawagan nila, palayain na si Rodrigo Duterte. Yun ang panawagan nila. Doon sa daig, nandun si Sara, nandun si Robin Padilla, nandun sila Jimmy Bundok, yung mga main leaders nila nandun. At mahaba yung naging talumpati o speech ni Sara Duterte doon. Marami siyang mga sinabi. Yan ang laman ng mga balita ngayon ng mainstream media, at yan yung pinag-uusapan sa social media. Pero ang isa sa napanood ko na bahagi ng speech ni Sara, yung binira niya si PBBM. Kunwari lang daw mabait ito, pero ang totoo daw ay hindi. Ganito yung eksaktong ano niyan. Ganito yung eksakto mga kabunyog na pagkakabalita niyan. Ito. Ayan o. Yan. VP Sara takes job at Marcos anew. Calls him pretending to be a kind leader. Yun. Yan Yan Manila Bulletin. Yan yung caption sa baba. VP Sara takes a job. Kumbaga binira niya si Marcos. Binila na naman uli. Calls him pretending to be kind leader. O yun. Tinawag niya si Marcos na kunwari lang ay mabait na leader. Pero ang totoo, sabi ni Sara diyan sa speech niya, pinanood ko yan, sabi niya hindi naman totoong mabait si PBBM. Ang tinutukoy ni Sara Duterte, marami daw nagsasabi na mabait lang kasi si PBB, mabait lang kasi si Bongbong. Ano ito? Masyadong mabait? Hindi daw tulad ng ibang mga naging leader ng bansa. Ano daw? Ito daw mabait. Pero sabi ni Sara, hindi, huwag kayong maniwala dyan. Yun ang sabi niya doon sa kanyang audience, doon sa dahig, sa rally kahapon. Huwag kayong maniwala dyan. Nagkukunwari lang siyang mabait. Pero ang totoo, hindi siya mabait. Malupit siya. Parang gano'n hindi naman malupit yung exact na term na ginamit niya. Ang ibig sabihin, kabaliktaran daw, hindi daw totoo yan. Ang tinutukoy kasi ni Sara, yung ginawa sa kanyang ama. Yung ginawa daw sa kanyang ama, nagpapakita daw yon na hindi mabait si Bongbong o si PBBM. Kasi sabi ni Sara, kunwari lang yan na akala mo mabait siya, wala siyang alam sa mga nangyayari, di siya ang nag-utos, yun ang sabi ni Sara. Pero ang totoo daw niyan, sabi ni Sara, hindi naman mangyayari ang lahat ng yan kung hindi alam ni Marcos Jr. o ni PBBM. Kaya wag daw maniwala sa bait-baitan o pagkukunwaring mabait na leader ni PBBM. Siya ang nasa likod ng lahat ng yan. Sabi ni Sara. Anong masasabi natin? Kung akong tatanungin, mga kabunyog, mga kababayan, kung sa tingin ko, si PBBM naman talaga, alam niya naman yung lahat nangyari na. Wala nga namang presidente, hindi niya alam yan. Yung pag-aresto kay Duterte at pagdala sa ICC, ano yun? Alam naman talaga ni PBBM yun. Alam naman ni Bongbong Marcos yun. Alam nga naman presidente ka, hindi mo alam yun. Kahit sila Rimulya, kahit sila Junbic, yung magkapatid, DILG Secretary si Junbic, Secretary of Justice si Boying Rimulya, hindi naman sila gagalaw nang hindi pinaalam o hindi alam ni PBBM. Pinag-usapan nila yan at nag-agree sila, kasama sigurado dyan si Lucas Bersamin, kasi executive secretary yan. So, pinag-usapan talaga nila yan na pinag-usapan nila. Imposibleng hindi alam yan ni PBBM. Tama si Sara doon. Lahat ng mga nangyayari na yan, alam ni PBBM yan, yung pag-aresto kay at pag-turnover sa ICC. Ano yan? Desisyon yan ng gobyerno. Desisyon yan. Kaya lang, hindi naman ibig sabihin na may go signal si PBBM na arestuhin si Duterte at dalhin sa ICC, ay hindi na siya, kumbaga hindi na siya mabait na leader. Ang pinapalabas kasi ni Sara, yung ginawa na yun ay hindi kabaitan. Kasamaan yun.
Hindi naman. Ha? Ano lang, kumbaga, ah, ang 'pag sinasabi kasi nating hindi mabait, ibig sabihin nun marahas, violent, malupit. Yung ama niya ang ka-qualify dun. Ang magka-qualify dun sa hindi mabait, malupit, marahas, si Duterte, si Digong. Ha? Pero kapag nagpatupad ka ng isang bagay na naaayon naman sa batas, tulad niyan, talaga namang may warrant of arrest siya sa ICC, si Duterte. At nag-request ng cooperation ng international police. Nag-decide naman ang gobyerno ng Pilipinas na mag-cooperate. Yung ginawa na yun, hindi naman yun karahasan, hindi naman yung pagiging violent, hindi naman yung pagiging mapanlin lang o mapagkunwari. Hindi. Hindi. Ano naman yun? Mabait pa nga si PBBM. Bakit mabait? Unang-una, hindi naman binasto si Duterte. Naging magalang pa nga si Torre. Oh. Ang hirap nga nung kalagayan ni Torre kasi inabot ng 12 hours bago nila na kumbinsi si Duterte na mag-cooperate na, sumama na sa ICC. Oh. Kila Sara Duterte kasi, ang tingin nila doon, hindi pagiging mabait yung ginawa ni PBBM na yon. Pero kung hindi ako loyalista ng Marcos. Lagi kong sinasabi yan. Pero nakikita ko kay PBBM masyadong mabait. Masyadong mabait. Sa katunayan, nung nag-away na si Martin Romualdez at saka si Sara Duterte, nung nahati na yung unity, sinikap pa ni PBBM, ni Bongbong, na dumistansya doon sa away na yon. Parang gusto niya pa rin ipakita kay Sara na wag mong isipin na pareho ako ng ang pagtingin sa iyo ni Martin ay pareho din ng pagtingin ko. Kumbaga dumidistansya pa doon sinisave pa kumbaga ni PBBM yung pagkakaibigan nila ni Sara. Kaya lang si Sara na din yung ayaw na talaga ni Sara. Sa tingin niya si PBBM kasabwat nila Martin Romualdez. Pwedeng sa tingin natin, alangan namang hindi alam ni PBBM yung mga ginagawa nila Martin Romualdez. Alangan namang hindi alam ni PBBM yung ginagawa ng asawa niya. Alam ni PBBM yun. Kaya lang, kumbaga ayaw din ni PBBM na siya mismo, kumbaga, malagay siya sa alanganin. Kaya dumidistansya siya. Pero alam niya yon. Tama naman na sabihin na alam ni yon. Kaya lang, yung mga ginagawa ni PBBM, kung titingnan natin, ng gobyerno, madalas sinasabi natin sa mga talakayan natin, dapat ganito na yung ginagawa ng administrasyon. Halimbawa dyan sa impeachment ni Sara. Bakit yung mga senador nagkakagulo na parang walang nagko-command sa kanila? Nagdidesisyon sila based na lang sa kung anong nakita nila. Kasi walang kinukumand ang Malacanang. Kahit sa Senate President, parang ang sinasabi ng Malacanang, bahala na kayong pumili. Bahala na kayo kay Soto o kay Chis Escudero. Pero tayo sinasabi natin, sana mag-command ang Malacanang kung sino talaga at sana wag si Chis. Kaya lang hindi Talagang ang Malacanang parang ewan natin. Medyo talaga may pagkalambot. And yet, para kay Sara, hindi daw yan totoo na malambot. Hindi daw yan totoo na weak leader. Malupit daw yan. Yung ginawa daw sa kanyang ama ay kalupitan. Pero sa tingin natin, mabait pa rin si PBBM. Sa ginagawa sa kanila, sa Duterte, mabait pa yan. Kaya lang, alam din ni PBBM yan ng mga nangyayari. Alangan namang hindi. Pero yung ginagawa na yan, hindi namang gumagamit ng karahasan. Ang matindi talaga, ang marahas talaga, yung kanyang ama. Di ba? Pinakita naman ni Duterte yung pagkabastos, yung pagmumura, yung mga patayan, yung pagkaso kay Laila de Lima, mga matitindi yun, mga ginawa na yun ni Duterte. Yun talaga, malinaw si Duterte hindi mabait, malupit. Pero itong kay PBBM, sa tingin ko, malambot pa itong si PBBM. Kaya lang, may mga desisyon din talaga siyang, tulad niyan, yung pag-aresto kay Duterte, pag-turnover sa ICC, hindi nagugustuhan nila Sara kasi tinamaan sila ng desisyon na yan.
Kaya sinasabi ni Sara na hindi mabait. Pero sa tingin natin, ano pa rin yan? Mabait pa rin yang ganyan. Ha? Anyway, yan yung ano natin, talagang si Sara binibira. At sinasabi pa ni Sara, magkasabwat daw ang ICC at saka si PBBM o ang gobyerno ni Marcos. Tingin ko wala namang sabwatan dyan. Hindi naman tulad ng ICC. Ang ICC ba makikipagsabwatan? Hindi naman. International Criminal Court yan. Professional naman yan. Kaya lang, totoo naman. Naglabas ng arrest warrant ang ICC, o pinadalhan ng kopya ang Interpol. Yung Interpol naman humingi ng cooperation ng otoridad ng Pilipinas, ay nag-cooperate naman ng gobyerno ng Pilipinas, inaresto si Duterte, tinurn over sa ICC. Yun, ganun lang yun. Hindi yun sabwatan. Mas kooperasyon ang tawag doon, hindi sabwatan. Pag sinabi, ang term kasi ni Sara, collusion, nakipagsabwatan. So kumbaga pag sinabi mo nakipagsabwatan, masama yung disenyo nyo, yung plano nyo. Nagkasundo kayo. Ha? Pero totoo rin yun, na samantala ng ICC at ng Interpol ang away ng Duterte at Marcos. Kasi kung wala yung away ng Duterte at Marcos, hindi naman yan ito-turn over si Duterte. Hindi naman yan ito-turn over. Dahil na rin kasi sa ginagawa nila Sara. Kumbaga grabe na rin kasi ang atake nila sa administrasyon. So para sa administrasyon, hindi na talaga nila kaibigan, kaalyado ang Duterte. Ang Duterte rin ang nag-ano niyan. Kumbaga lantaran nila naman nilang ipinakita na hindi na sila kaibigan ng Marcos. Kaya kumbaga sa Marcos, wala na silang pagkakaibigan na puprotektahan. So magkaano na sila, hiwalay na. Yan yung nangyari. Nasamantala ng ICC yun at ng Interpol. Kasi kung wala yun, mahihirapan. Hindi maaaresto si Duterte. Mahihirapan. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.